Welcome to another episode of Easy Law Online. Ito si Attorney Chato Olivas and today is May 7, 2025. Pag-usapan natin ang civil action at ang cause of action. Isipin mo na bumubuo ka ng jigsaw puzzle. Ang civil action ay isang jigsaw puzzle na pinipresenta mo sa korte. Ang civil action ay ang kaso na sinasampa ng plaintiff laban sa defendant para makamit ang hustisya. Maaaring ang purpose ay para matupad ang isang kontrata, maayos ang pagkakamali, o itigil ang isang gawain na nakakasama. Tulad ng isang jigsaw puzzle na dapat mabuo, kailangan nito ng isang matibay na fundasyon. Ang fundasyon ng civil action ay ang cause of action. Ito ang dahilan kung bakit magsasampa ng kaso ang plaintiff laban sa defendant. Ayon sa ating Rules of Court, specifically Rule 1, Section 2, ito ang ibig sabihin ng cause of action. A cause of action is the act or omission by which a party violates a right of another. I-analyze natin ito. Hindi lang ito tungkol sa nararamdaman ng plaintiff kung nilabag ng defendant ang kanyang karapatan. Ito ay tungkol sa specific na ginawa or hindi ginawa ng defendant na lumabag sa karapatan ng plaintiff. It's not about feelings but about specific acts or omissions. Pansinin na ito ay tungkol sa action. Ano ang ginawa ng defendant? Ano ang hindi ginawa ng defendant? Labag ba ito sa legal rights ng plaintiff? Ito ay action at hindi damdamin. May tatlong bagay na kailangan i-prove bago natin masabi kung may valid cause of action ang plaintiff. Ito ang mga piraso or pieces of the jigsaw puzzle na dapat mabuo ng plaintiff para manalo siya sa kaso laban sa defendant. Una, dapat may legal right ang plaintiff, may legal na karapatan. Second, dapat may obligasyon ang defendant na igalang ang nasabing karapatan ng plaintiff. Third, at ito ay sobrang importante, may ginawa o hindi ginawa ang defendant na lumabag sa legal right ng plaintiff na nagdulot ng injury or damage to the plaintiff. Kung wala ang isa sa tatlong ito, walang cause of action ang plaintiff at ang kaso niya ay matatalo. In other words, hindi nabuo ng plaintiff ang jigsaw puzzle. Ang cause of action ay ang makina na nagpapaandar sa kaso. Halimbawa, umutang si Pedro ng 5 million pesos kay Maria noong March 1, 2024. Nangako si Pedro na magbabayad siya noong March 1, 2025, so that is after 1 year. Nung hindi nagbayad si Pedro noong March 1, 2025, nagpadala si Maria ng demand letter noong March 10, 2025. Pero despite the demand letter, hindi pa rin nagbayad si Pedro. Sa sitwasyon na ito, makikita natin na ang legal right ni Maria ay mabayaran siya ni Pedro sa date na pinagkasunduan nila. This is the right to be paid. Ang legal obligation ni Pedro ay magbayad kay Maria. This is the obligation to pay. Ang violation ay ang hindi pagbayad ni Pedro kay Maria ayon sa kanilang kasunduan and despite the demand letter. The violation here is the non-payment. Sa example na ito, makikita natin na ang tatlong elements ng cause of action ay kumpleto. Kung ma-prove ng plaintiff by evidence, ang tatlong elements na ito, mananalo siya sa kaso. Okay? Until here for now, I will be seeing you next time.